Magandang araw mga mag-aaral! Kumusta naman kayo? Kayo ba ay nakatulog naman ng maayos o nakakain ng umagahan bago kayo pumunta dito sa paaralan? Mabuti naman sapagkat bukod sa pag-aaral ay mahalaga rin ang pangangalaga natin sa ating kalusugan. Ngayon ay magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Para sa mga Katoliko, gawin natin ang simbolo ng ating pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa inyong paggabay sa amin sa araw-araw, lalo na sa aming pagpunta dito sa paaralan. Salamat sa pagpapanatili sa aming ligtas. Naway gabayan niyo po kami hanggang sa aming talakayan sa araw na ito. At naway maraming matutunan ng aking mga mag-aaral sa aming aralin na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na buhay, pati na rin sa hinaharap. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, bago kayo magsiupo, maaring pakitingnan muna ang inyong paligid, pati na rin ang ilalim ng inyong mga upuan kung may mga basura ba. Maaring pulutin ang mga ito at itapon sa malapit na basurahan. Maraming salamat. Maaari na kayong magsiupo. So, magandang araw muli mga mag-aaral. Bago natin simulan ang ating talakayan ay may mga bagay tayong mga dapat tandaan. Una, kapag ako ay nagsasalita dito sa harapan, ano ang dapat na gawin? Tama, dapat na makinig at nakatuon ang inyong pansin sa ating talakayan. Pangalawa, kapag may mga tanong o nais sumagot, ano ang dapat na gawin? Tama, itaas lamang ang kanang kamay at maghintay na aking tawagin. Pangatlo, kapag may mag-aaral na nagsasalita, makinig at huwag mag-ingay. Pang-apat, kapag nais lumabas upang pumunta sa CR, maaaring humingi muna ng pahintulot sa akin bago na lumabas. Naiintindihan ba ng lahat? Very good! Miss Secretary, maaari bang malaman kung sino-sino ang mga lumiban sa klase sa araw na ito? Wow, magaling! Lahat kayo ay nandito at dahil dyan, bibigyan ko kayo ng karagdagang 5 puntos para sa mga aktibidad natin sa araw na ito. So, sino sa inyo ang nakakaalala sa ating tinalakay kahapon? Yes, Sherry? Tama! Kahapon ay tinalakay natin ang tungkol sa kahulugan ng economics. Ngayon, para aking malaman kung talagang kayo ay may natutunan sa ating tinalakay kahapon at para kayo ay sumigla sa pagsisimula ng ating aralin, mayroon akong mga inihandang larawan dito. Magkakaroon tayo ng aktibidad at ang pamagat ng ating gawain ay ipaliwanag mo. Ang inyo lamang gagawin ay tukuyin ang mga larawan, ipaliwanag ito sa maikling paraan. So, sino ang nais sumagot sa unang larawan? Okay, Nikki? Tama, ang unang larawan ay nagpapakita ng yamang likas. Ang yamang likas ay mga material na nagmumula sa kalikasan tulad ng mineral, lupa, kagubatan, tubig at mga hayop na mahalaga sa kabuhayan ng tao. Mahalaga ang yamang likas sa economics dahil ito ang pinagkukunan ng mga hilaw na materyales para sa produksyon at ang tamang pamamahala nito ay kritikal sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa pangalawang larawan naman, sino ang nais na sumagot? Okay, Glea? Tama, ang ikalawang larawan ay nagpapakita ng mga mamamayan. Ang mamamayan ay may mahahalagang papel sa economics dahil sila ang gumagawa ng desisyon sa paggamit ng limitadong yaman upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Ang kanilang mga desisyon at aksyon ay nakakaapekto sa produksyon, distribusyon at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo sa ekonomiya. Sa panghuling larawan naman, sino ang nais na sumagot? Okay, Carl? Tama, mahusay. Ang ikatlong larawan ay nagpapakita ng kakapusan. So, ang kakapusan ay ang pangunahing konsepto sa economics na naglalarawan ng limitasyon ng mga pinagkukunang yaman kumpara sa walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Dahil dito, mahalaga ang economics na pag-aralan, lalo na ang tamang alokasyon at pamamahala ng mga yaman upang makamit ang pinakamalaking pakinabang.
Base sa inyong mga sagot, talagang ipinakita ninyo na kayo ay may natutunan o marami kayong natutunan sa ating talakayan noong nakaraan. Ngayon, mayroon ako ditong another set ng mga larawan para sa pagtatag ng ating panibagong aralin. Lahat ng ito ay iisa lamang ang nais na ipahiwatig para sa inyo tungkol saan ang mga larawan na ito. Yes, Sherry? Tama, magaling. Ang mga ito ay nagpapakita ng kakapusan. So, Sherry, para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng kakapusan? Mahusay! Pag sinabi nating kakapusan, ito ay isang kondisyon kung saan ang mga pinagkukunang yaman ay limitado at hindi sapat upang matugunan ang lahat ng pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Sa economics, ito ang pangunahing suliranin na humahantong sa pagdedesisyon kung paano hahatiin ang mga limitadong yaman sa iba't ibang gamit. Para sa inyo, ano nga ba ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan? Yes, Aryan? Oo, tama. Ang kakapusan ay nagdudulot ng limitadong akses sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan, na nagpapababa ng kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Dahil dito, napipilitan ang mga tao na maglaan ng kanilang limitadong mga yaman sa mas mahahalagang gastusin na nagreresulta sa paglimita ng kanilang mga oportunidad para sa pag-unlad at kaginhawaan. So sa ating mga gawain, mayroon na ba kayong ideya kung ano ang ating panibagong aralin sa araw na ito? Oo, tama. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa kakapusan, partikular ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. So bago natin opisyal na simulan ang ating talakayan, hinihikayat ko kayong lahat na makinig sa akin at pagtuunan ng pansin ang ating talakayan sapagkat pagkatapos ay may mga ibibigay akong katanungan sa inyo upang akin talagang malaman kung marami ba kayong natutunan. At alam naman natin na ang ating talakayan sa araw na ito ay talagang magagamit ninyo sa pang-araw-araw na buhay at sa hinaharap. So hanggat maaari, kayo ay makinig sa akin. So para sa ating mga layunin sa pag-aaral, una, naiintindihan at naipapaliwanag ang konsepto ng kakapusan at ang ugnayan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay sa komunidad at sa bansa. Pangalawa, napapahalagahan ang wastong paggamit ng mga likas na yaman upang maiwasan ang labis na kakapusan. At pangatlo, naipapakita ang epekto ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan. So pagkatapos ng aralin na ito, tiyak na marami talaga kayong matututunan. Mahalaga ang pag-aralan ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan upang maunawaan ang mga epekto nito sa kalidad ng buhay at makakahanap ng mga solusyon upang mapabuti ang kabuhayan at kaunlaran ng komunidad. So inuulit ko, hanggat maaari ay makinig kayo sa ating diskusyon. So ano nga ba ang kakapusan? Miss Manog, maaari mo bang basahin? Maraming salamat, Miss Manog. So pag sinabi nating kakapusan, ang tatandaan lamang natin ay ang salitang kapus or kakulangan. So pag sinabi nating kakapusan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng limitadong pinagkukunang yaman. At isa ito sa mga issue na kinakaharap ng ating lipunan. So ano-ano nga ba ang mga sanhi ng kakapusan? Una ay ang overpopulation. So ang pagdami ng populasyon ay maaring magdulot ng kakapusan sa mga yaman at serbisyo. Pangalawa ay ang kakulangan sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang hindi maayos na pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa ay maaaring magsanhi ng kakapusan. At ang pangatlo naman ay ang kakulangan sa pamamahala ng yaman. Ang hindi wastong pamamahala ng yaman ng isang bansa ay maaaring magresulta talaga sa kakapusan. So ano nga ba ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan? So ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan ay malalim at may malawak na epekto sa kanilang pamumuhay. So narito ang ilan sa mga mahalagang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan. So narito ang mga epekto ng kakapusan. Unang-una ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So talagang nararanasan natin ito ngayon, no? Noong unang mga taon,
hindi pa gaanong mataas ang presyo ng mga bilihin. So hindi pa masyadong mahirap sa atin na tugunan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan at nakakabili pa tayo ng maraming mga bagay na nandoon lamang sa kategorya na kagustuhan lamang natin. Ngunit ngayon, sa paglipas ng panahon, ay masyado nang mataas ang presyo ng mga bilihin at talagang lahat tayo ay nahihirapan sapagkat ang halagang 1,000 ay sadyang napakaliit na lang talaga para sa atin. Konting-konti na lang lamang ng ating nabibili. At minsan, ang ating mga sweldo ay hindi na nagiging sapat upang tugunan ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. At hindi na natin nakakayanan or kakaroon na tayo ng walang kakayahan na makabili ng ating mga kagustuhan. Sapagkat, of course, mas inuuna na natin kung ano nga ba yung mga dapat nating unahin na mahalaga upang tayo ay mamuhay dito sa ating lipunan. So dahil sa kakapusan, maaaring tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at kuryente. So kung naaalala ninyo ang mga una nating talakayan na kapag mas konti ang supply or mas konti ang pinagkukunan natin ng yaman, ay mas tumataas ang presyo nito. Pangalawa ay ang kakulangan sa trabaho. So, ang kakapusan ay maaring magdulot ng kawalan ng trabaho ng mga tao. Pangatlo ay kawalan ng akses sa edukasyon at kalusugan. So, maaring maapektuhan ang akses ng mga tao sa edukasyon at kalusugan dahil sa kakapusan ng mga serbisyo. So, halimbawa na lamang ay ang mga pampublikong hospital. Kung kulang sa mga doktor at nurses, of course, magiging limitado ang akses ng mga tao sa healthcare. Pang-apat ay ang pagtaas ng kahirapan at gutom. So, ang kakapusan ay maaring magresulta sa pagtaas ng kahirapan at gutom sa isang komunidad. So, kung nakakaranas ng kakulangan sa resources ang isang komunidad o ang isang lugar, of course, maaapektuhan talaga nito ang mga tao sapagkat hindi magiging sapat ang kanilang pinagkukunang yaman. Dahilan na sa mas worse na paraan ay makakaranas sila ng gutom. So, Ms. Nikki, maaari bang pakibasa ng susunod na slide? Okay, maraming salamat, Ms. Nikki. So, sa pangkahalahatan, ang kakapusan ay may malawak na epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Mahalaga na bigyang pansin ang mga isyu ng kakapusan upang makahanap ng mga solusyon na makakatulong sa pag-unlad at pag-angat ng buhay ng bawat mamamayan. Ngayon, sa inyong palagay, paano natin matutugunan ang isyu ng kakapusan? Yes, Ms. Villegas? So, tama. Maraming salamat, Ms. Villegas. So, matutugunan natin ang kakapusan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng agrikultura at pagsasaka. Ang pagtutok sa agrikultura at pagsasaka ay maaring makatulong sa paglaban sa kakapusan ng pagkain sapagkat sa pamamagitan ng pagsasaka ay mapaparami natin ang mga resources natin na ating mapagkukunan ng mga pagkain. Pangalawa ay ang pagtutok sa edukasyon at pagpapaunlad ng skills ng mamamayan. So ang pagbibigay ng tamang edukasyon at pagpapaunlad sa mga kakayahan ng mamamayan ay maaring makatulong sa pagtuon sa kakapusan ng trabaho. So sa kabuuan ng ating talakayan, ang kakapusan ay isang malawakang isyu na kailangang tugunan ng sama-sama. Sa wastong pamamahala at pagtutulungan, maaring malabanan ang mga epekto ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Ngayon, upang aking masiguro kung kayo ba ay may naaalala pa sa ating tinalakay sa araw na ito, ay mayroon akong iilang mga katanungan. Unang tanong, ano-ano nga ba ang sanhi ng kakapusan? Itaas lamang ang kanang kamay sa mga nais sumagot. Okay, halos lahat kayo ay nagtaas ng kamay. So magbigay lamang ng isa. Unahin natin si Mr. Parilla. Tama, maraming salamat Mr. Parilla. Isa sa sanhi ng kakapusan ay ang overpopulation. So isa pang nagtaas ng kamay kanina ay si Miss Lingkitan. Ano ang iyong sagot? Mahusay, Ms. Lingkitan. Isa sa sanhi ng kakapusan ay ang kakulangan sa pag-unlad ng ekonomiya. Susunod, Ms. Simon, ano ang iyong sagot? Magaling, Ms. Simon. Isa sa sanhi ng kakapusan ay ang kakulangan sa pamamahala ng yaman. Susunod na tanong, ano-ano ang mga epekto ng kakapusan? Itaas lamang ang kanang kamay.
Okay, Miss Capino, magbigay ng dalawang epekto ng kakapusan. Mahusay, Mr. Capino. Isa sa mga epekto ng kakapusan ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang kakulangan sa trabaho. May natitira pang dalawang epekto ng kakapusan. Sino ang nais na sumagot? Okay, Mr. Telio? Tama. Epekto rin ng kakapusan ang pagtaas ng kahirapan at gutom at ang kawalan ng akses sa edukasyon at sa kalusugan. So ngayon, may mga katanungan pa ba kayo sa ating tinalakay? Okay, wala na. So palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat may mga panibagong napulot na naman tayong aral sa araw na ito. So ngayon, upang mapalawak pa ang inyong mga kaalaman, ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong gawain. Handa na ba kayo? Okay, handang-handa na at natitiyak ko naman na magagawa nyo ito ng maayos. So ang ating gawain sa oras na ito ay pagsasadula at pinamagatan natin itong isadula natin. So ipapangkat ko kayo sa dalawang grupo at bibigyan ko kayo ng 10 minuto para pag-usapan kung ano ang inyong gagawing presentasyon. So ang row 1 ang magiging unang pangkat at ang row 2 naman ang magiging ikalawang pangkat. So para sa ating panuto, ipapakita ng unang pangkat ang epekto ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan, samantalang ipapakita naman ng pangalawang pangkat ang mga dahilan ng kakapusan. Pumili lamang ng 3 epekto at 3 dahilan. Isasadulan nito sa loob ng 5 minuto at pagkatapos ng pagsasadula ay pipili kayo ng isang miyembro na magpapaliwanag sa klase kung ano ang ipinakita ninyong presentasyon. Para magkaroon rin kayo ng gabay sa pagpaplano ng inyong presentasyon ay mayroon tayong rubrics na siyang gagamitin ko sa pagbibigay ng marka sa inyo. So una ay ang nilalaman na may 50%. Pangalawa ay ang pagkamalikhain na may 30%. Pangatlo ay ang kolaborasyon na may 20% at ang panghuli ay ang karagdagang kagamitan o props para sa 10%. So sa kabuuan ay 100 marka. Ngayon ay maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo at magsimula na kayong pag-usapan kung ano ang inyong gagawin. Okay, tapos na ba ang lahat? Ready na ba kayo sa inyong presentasyon? Okay, ready na. Kung ganon, ay itanghal niyo na ang inyong pagsasadula. Unang magsasadula ang unang pangkat at pangalawa ang natitirang pangkat. Wow, magaling! Kayong lahat ay napakahusay sa inyong mga ginampanang karakter. So Cheryl, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang inyong ipinakitang presentasyon? Okay, magaling. Ipinakita ninyo ng mahusay ang mga sanhi ng kakapusan, partikular ang overpopulation, kakulangan sa pamamahala ng yaman at ang kakulangan sa pag-unlad. Sa pangalawang pangkat naman, ano ang inyong mga ipinakita? Okay, Nikki? Okay, magaling. Naipakita ninyo ng mahusay ang mga epekto ng kakapusan, partikular ang kawalan ng akses sa edukasyon at kalusugan, pagtaas ng presyo ng bilihin at kakulangan sa trabaho. So ngayon ay may mga gabay na tanong ako rito. Patay sa inyong presentasyon, ano ang mga bagay na inyong napagtanto at naisipang nararapat gawin upang maibsan ang epekto ng kakapusan na nararanasan ng mamamayan? Okay, Glea? Magaling! Mahalaga ang pag-aaral ng tamang paggamit ng limitadong yaman at ang kahalagahan ng pagtitipid o mahalaga talaga ang pagtitipid upang maibsan ang epekto ng kakapusan. So nararapat ding isulong ang sustainable development at kooperasyon sa komunidad upang mapanatili ang balanseng paggamit ng mga likas na yaman. So congrats class, kayo ay nagpakita ng kahusayan sa larangan ng pag-acting. Yun lamang ay may mga ibang kasapi ng pangkat na walang masyadong role sa inyong ginawang presentasyon. Sa susunod, hanggat maaari ay sana makita talaga natin ang collaboration sa inyong mga pangkat. Ngunit sa kabuuan, kayo ay nagpakita ng kahusayan at dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 75 marka. So bigyan ng lahat ng 5 palakpak.
So ngayon naman ay may mga inihanda akong larawan dito. Ito ay mga larawan ng mga igorot sa Cordillera at mga lumad sa Mindanao. So mayroon akong maikling babasahin at pagkatapos ay mayroon akong konting katanungan sa inyo. So ang mga katutubong tao sa Pilipinas, gaya ng mga igorot sa Cordillera Region at mga lumad sa Mindanao, ay labis na naaapektuhan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay dahil sa kanilang limitadong akses sa modernong serbisyo at pangangailangan. Sa kasalukuyan, maraming katutubong komunidad ang nakakaranas ng kakapusan sa pagkain dulot ng pagbabago ng klima, pagbaba ng produksyon ng agrikultura, at kawalan ng akses sa mga mabubuting lugar para sa pagsasaka. Mayroon ding kakapusan sa edukasyon at trabaho na nagiging hadlang sa kanilang kaalaman at kabuhayan. Ang mga isyong ito ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at pagkakawatak-watak sa komunidad ng mga katutubo. Upang maibsan ang epekto ng kakapusan, gumagamit sila ng iba't ibang paraan tulad ng pagpapatatag ng tradisyonal na pamumuhay, pagsasagawa ng mga programa sa agrikultura, edukasyon at kalusugan, at pagsusulong ng kanilang karapatan. Sa pamamagitan ng mga ito, sinusubukan ng mga katutubo na mapanatili ang kanilang kultura at identidad sa kabila ng mga hamon ng modernisasyon at kakapusan. So class, base sa aking binasang teksto, ano-ano ang mga bagay na inyong napagtanto? O ano-ano nga ba yung kahalagahan na inyong natutunan sa pagtuklas ng ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan? Okay, unahin natin si Carl. Thank you, Carl. Si Glea naman. Thank you, Glea. Sino pa ang gustong sumagot? Okay, wala na. So ang pagtuklas ng ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mamamayan ay talagang mahalaga upang maunawaan at masolusyonan ang mga suliranin sa pagkakaroon ng sapat na pagkain, edukasyon, trabaho at iba pang pangunahing pangangailangan. Ito ay makakatulong sa pagbuo ng mga programang pangkaunlaran at pampolitika na naglalayong maibsan ang kakapusan at magbigay ng mas magandang kalagayan sa mamamayan. So bago natin tapusin ang ating talakayan ay bumalik muna tayo sa ating mga layunin sa pag-aaral upang aking malaman kung talagang may naintindihan kayo at talagang na-hit natin ang ating mga layunin. So una, naintindihan niyo ba ang konsepto ng kakapusan at ang ugnayan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay sa komunidad at sa bansa? Okay, mabuti naman kung ganon. Sa pangalawa, inyo bang napagtanto kung gaano kahalaga ang wastong paggamit ng mga likas na yaman upang maiwasan ang labis na kakapusan? Mabuti naman kung ganon sapagkat tayo rin lang ang nakakaranas ng kakapusan at tayo rin lang ang may kakayahan upang tugunan ito. So bilang mga mag-aaral, mahalagang pag-aralan talaga natin kung paanong tugunan ang kakapusan. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, ay tayo rin lang ang mahihirapan sa huli. Pangatlo, naipakita ko ba ang epekto ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan? Okay, aking naipakita. Mabuti naman kung ganon. At dahil tapos na ang ating talakayan, ay magkakaroon tayo ng isang maikling pagsusulit. So, sagutan lamang ang mga tanong na nasa inyong harapan. Ilagay ito sa isang buong papel. So, tapos na ba ang lahat? Okay, magaling. Ngayon na kayo'y tapos na, atin nang i-check ang inyong mga papel. So, exchange lamang ang inyong mga papel sa inyong mga katabi. So, narito ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit. Tapos na ba kayong mag-check? Okay, magaling. Ibalik nyo na ang mga papel sa may-ari. So, sino dito ang nakakuha ng perfect score? Ibigay sa akin ang mga papel. Wow, magaling! Kayong lahat ay nakakuha ng perfect score. So, palakpakan natin ang ating mga sarili. So, class, malapit nang matapos ang ating oras. So,
Magbibigay ako ng tatlong aralin na inyong ipapasa bukas. So, panuto, gumawa ng isang graphic organizer tungkol sa inyong mga natutunan sa ating aralin ngayong araw na ito, partikular sa ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. So, maging walikahain sa paggawa at ilagay ito sa isang short bond paper. Maaring isulat nyo lamang ito at iguhit o maaari rin na printed ang inyong ipasa. So bago tayo magsiuwi sa ating kanya-kanyang bahay, ay maaaring tumayo muna ang lahat para sa ating closing prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa paggabay sa amin, sa aming talakayan. Maraming salamat Panginoon sapagkat maraming natutunan ng aking mga mag-aaral na tiyak na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na buhay at sa hinaharap. Gabayan niyo po kami, Lord, sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So goodbye class, mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi at magkita-kita ulit tayo bukas para sa ating panibagong araw.